Warning, dalawang bagay na kailangan mong stop pag ginagawa mo to sa sari-sari store negosyo mo. This is Tito Jats, your sari-sari store explorer. If you like my videos, follow naman or paki-subscribe, paki-heart or like the like button or heart button, and paki-share ito sa mga friends nyo, favorites nyo na rin to help small influencers like me upang marami tayong matulungan. Okay? So, ano ba tong dalawang bagay na kailangan mong stop? So, yung number one is very common, Alam ko, comment naman yung mga sari-sari store owners if relate kayo. Comment lang kayo ng relate. Kasi, alam ko mostly, is hindi talaga naiiwasan tong bagay na to. Si kuya, si ate, si tatay, si nanay, kumukuha lang ng kung ano-anong stock sa tindahan. Kuha ng cheese cars, kuha ng kung anong kailangan na sahog sa niluluto, mantika, patis, kuha lang ng soft drinks, ng itlog. Subalit, hindi binabayaran. Okay lang kumuha ng item, pero as a business owner, you have to work on your entrepreneurial side, Kailangan nababayaran po yung mga items na kinukuha mo sa tindahan. Hindi pa pwedeng thank you na lang. Kasi, yung items na yan is galing yan sa capital investment or puhunan mo. Pag ginagawa mo yan palagi is malulusaw yung capital mo. Okay din naman na nililista mo lang, and then at the end of the day, i-deduct mo lang sa profit na sana mapupunta sa'yo or sa sweldo mo, pero kailangan ilista mo upang meron kang proper tracking at alam mo kung ano yung mga kinukuha nyo, di ba? Kasi hindi naman natin may iwasan, minsan hindi tayo makapagbayad kaagad. So ilista mo na dyan para at the end of the profit giving, alam mo na kung magkano yung i-deduct mo na hindi mo na kukunin kasi ibabayad mo muna sa inutang mo. Oh, 'di ba? Sarili mong negosyo, inutangan mo. So, yun, wala naman tayong choice. Kanya naman talaga palagi. So, we have to relate on that, 'di ba? So, secondly, pag magbabayad ka, bayaran mo siya with bayaran mo siya with tubo para talagang lumago yung tindahan mo. Pero hindi naman kakayanin din yung cost lang ng item plus yung expenses ng pagkuha mo ng item and overall, yun yung ibayad mo sa mga items na yan, di ba? So, kailangan mo talagang stop na hindi ka nagbabayad, kuha ka lang ng kuha dyan kasi hindi mo naman bahay ang tindahan mo. Negosyo po yan, pinapatakbong negosyo mo yan, di ba? Kung gusto mong kumuha lang ng kumuha, edi mag-stock ka na lang sa bahay mo ng items, di ba? Kung uutangin mo, ilista mo, bayaran mo, tanggalin mo sa profit mo, tanggalin mo sa sweldo mo sa sari-sari store negosyo mo. Yung pangalawang item is, dapat alam mo yung cash flow. Yung perang pumapasok sa loob, galing sa sales or galing sa bulsa ng customer, yung binibili nila sa'yo, and yung perang lumalabas. Bakit ba kailangan alam mo yung cash flow? Importante po, hindi po pwedeng kuha ka lang ng kuha ng pera dyan sa mga customer mo and bayad ka lang ng bayad dyan sa mga expenses mo at sa supplier mo. First of all, dapat meron kang tracking when it comes to your sales sa mga binibenta mo sa customer upang makapag-gauge ka. Pag tumumal yung panahon, malalaman mo kung ano yung flow na negosyo mo. Pwede kang mag-backtrack sa record mo last month or 2 months ago. Bakit kaya humina na yon? At bakit kaya malakas dati? Yan yung ginagawa ng mga retail managers pag gumagawa sila ng profit and loss sa mga restaurant or sa mga, sabihin natin, mga retail shops, di ba? Dapat alam mo yung mga rason bakit humina at bakit lumakas yung sales mo upang makapag-prepara ka in the future. Para makapag-prepare ka, 'di ba? Pag sabihin natin ay meron palang forecasted na ganito. So tataas yung sales ko kasi fiesta. Yung record na yan sinabi last year na maraming namili ng soft drinks, maraming namili ng beer at kung ano-ano pa. Yun dyan ka tataas ng order. Ayun, gets nyo? Parang kailangan meron kang tracking record upang malaman mo kung ano yung dapat mong bilhin para maging effective yung binitinda mo. That's for the cash in, para lumago yung sales mo. For the cash out, kailangan mo ring alam yung binabayaran mong expenses. Magkano ba yan? Magkano bang tinaas dyan? Baka hindi mo alam, binabayaran mo lang. Nag-iba na pala yung kuryente mo kasi meron nang nagtatap sa tindahan mo. Diba? Or meron na palang leaking yung tubig mo, sobrang taas na pala ng bill mo. So, kailangan na kukumpara mo yan month-to-month basis in accordance sa paggamit mo ng mga bills mo or ng mga electricity or tubig, And also, tingnan mo rin yung aspeto ng suppliers mo. Kasi baka, tumaas na yung presyo ng supplier mo, ganun pa rin yung benta mo ng presyo mo sa tindahan na hindi na pala naaangkop kasi tumaas na pala talaga yung presyo niyan, 'di ba? Sa merkado. So, kailangan alam mo ang cash in and cash out mo. Very vital, backbone po yan ng sari-sari store negosyo or kung anumang retail na negosyo. Okay? I hope you learned something and have a good day.